Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Trending at viral ngayon sa social media. Ang di umano'y balitang papansin lang yan para pag-usapan. Ito ang naging maanghang na komento ng marami sa ating mga kababayan sa tila pagsawsaw di umano ni Arnold Clavio sa isyu ng Maharlika Wealth Fund na noon pa man ay naging mainit na sa mata ng publiko. 203 billion pesos na estate tax issue ng mga Marcos muling inungkat di umano ni Clavio para birahin ang pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang mainit na balitang pinutakti ngayon ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan. At Ang lakas ng loob ni Clavio mga kaibigan, ano? Kapal ng mukha niya eh. marami rin sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. sa aming channel, ay please huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, ating matatandaan noon. Minsay sinabi nga ng sikat na TV and radio newscaster na si Arnold Clavio na imbis na pondo mula sa mga pensioners ng SSS at GSIS kunin ang perang gagamitin sa Maharlika Wealth Fund, ay mas mainam na gamitin na lang ang 203 billion pesos estate tax na di umano'y utang ng pamilyang Marcos. At ayon nga kay Arnold Clavio, he quoted, 203 billion na estate tax, 275 billion para Maharlika Wealth Fund. 72 billion na lang ang kulang. Pwede na ba? At kung hihinga natin ang bawat mambabatas ng tig 100 milyong peso bawat isa, nasa 250 members of the House of Representatives. So sumatotal, makakalikom ng 25 billion pesos. Sakto lang. Kaya dapat bilisan ng Bureau of Internal Revenue at nang magkaalaman na kung mayroon ngang pananagutan ng mga Ang Marcoses. lakas ng loob ng sabihin ng magkaalaman ng mga kaibigan, no? Parang totoo, no? Eh kung halong kayo kayong kaso niya kay Sara Balagbagan mga kaibigan, yung panggagahasan niya raw. Ugnay ng usapin ng state tax. And quote, tila may pasari nga si Arnold Clavio dahil pilit nitong inuugnay ang estate tax issue ng pamilyang Marcos para maging relevant ito. At dahil nga sa balitang ito, hindi mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, hindi natin makakalimutan ang mga ninja moves nitong si Idol Arnold Clavio. Akala mo tutulong siya kay Sara Balabagan. Yun pala, may maitim na hangarin. Idol, Manyakis pala. Si Clavio mga kaibigan, manyakis daw, rapist daw, sabi. mabalik na naman ang kasikatan mo. Arnold Clavio, anong sagot mo sa sinasabi ni Sara Balabagan noon na tungkol sa'yo na hindi binabalita noon sa media? Grabe ka kung makapangusga sa Pangulo. Dapat sa'yo makulong habang buhay para mabigyan ng hustisya ang ginawa mo kay Sara Balabagan. Kaya Pres Marcos, nananawagan po kaming mga ordinaryong Pilipino na sana'y mabigyan ng hustisya ang ginawa ni Clavio kay Balabagan. Dapat ay matanggalan na ng lisensya at makulong na dapat yang taong yan. Ganyan talaga ang taong inggit na inggit at hindi makamove on. Walang alam kundi yung mga mali inilahad
nang walang pakialam. Nagtanga-tangahan, tanga nga sila. Parang I prefer yung vlogger na nagbabalita kaysa yung ibang media na itinatago ang totoong That's true mga kaibigan, that's true. balita. Kakainis, magbago na kayo. We're in the year of a new technologies na ang balita ay malalaman at malalaman din ang totoo sa social media. Thank you mga vloggers. Mabuhay ang Pilipinas. You're welcome. You're welcome mga kaibigan. Maraming salamat din sa inyong mga suporta. We love PBBM. May you always be an instrument to make the lives of the Filipinos better, to make the country the greatest country in Asia. Bakit ba ayaw na lang suportahan at irespeto kung sino ang namumuno? Kaya magulo kasi ungkat ng ungkat, husga ng husga. Hayaan natin na magawa niya ang kanyang tungkulin at respetuhin. Good morning, sir. Good morning. Sir, si Alan Baltasar ng Radyo Pilipinas. Alvin pala. Sorry. Mr. President, magandang umaga po. Good morning. Sir, maganda po yung status ng production volume ng ating aquaculture base na rin sa datos ng PSA. Ang tanong ko po, Mr. President, how do we maintain itong magandang status ng ating aquaculture production amid the declaration of pag-asa ng El Nino phenomenon? Well, it is. We have to adjust to it in the sense that we must resign ourselves to the fact that that is the new normal. Ganyan talaga ang magiging mga challenges na haharapin natin. So we continue to improve the infrastructure. We continue to improve the systems. The problem with the water, I think, is solvable when it comes to in terms of the livestock. Ang mahirapan sa crops, sa fisheries hindi gano, as you can imagine. So I think I'm confident that when it comes to livestock and the broilers, the hogs, and the cattle, if we continue to be able to fix the systems, and now of course ang pinakamalaking issue ay yung ASF pa rin at saka yung avian influenza. So dahan-dahan mukhang nakokontrol naman natin at nakikita natin magandang supply dito sa atin ngayon. Hindi naman masyadong magalaw yung presyo, medyo stable. So that's why I think that as long as we continue to do this and develop more and take advantage of all these new vaccines that are coming, that are being rolled out, I think kakayanin natin i-sustain, hindi lamang i-sustain ito, pero pagandahin pa natin, palakihin pa natin, make it more efficient, make it more streamlined. Salamat po, Mr. President. Thank you. Sir Gilbert Pardes, DWIZ. Magandang umaga po, Mr. President. May nabanggit po na grupo, Vieva Group of Companies na hininalang smuggling group daw po. At bukod pa po ba dito, may iba pang grupo na pinapaimbestigahan ho ninyo at may deadline ho ba kayong binigay sa DOJ at NBI hinggil ho sa investigasyon na ito, sir? Una, hindi ako mahilig magbigay ng deadline. Siyempre, gusto ko tapusin nila kaagad. Pero kailangan tapos, hindi hilaw. Kailangan, so let them do their investigation. Wala naman particular. Ang pinag-usapan, ang naging pagbasihan, yung naging problema na maliwanag na nag-hoarding, na kinokontrol ang supply ng sibuyas. Ngunit, ang utos ko sa DOJ at sa NBI, sa kanila, ay kailangan malaman ninyo na hindi lamang sa sibuyas, kung hindi pa sa mga sindikato, marami talagang sindikato na nag-cooperate pa para habulin na natin, matigil yung kanilang ginagawa. At sa aking pananaw, at sa palagay ko, yung mga abogado natin, sasangayon naman siguro sa akin, sa aking pananaw, yung kanilang ginagawa amounts to economic sabotage. Kaya yun ang aming direksyon dito sa pag-imbestiga na ito. Kaya hindi natin basta't pabayaan na ito dahil may ginugutom na Pilipino, may namamatay from starvation and poverty ang Pilipino dahil sa kanilang ginagawa. Kaya hindi maaari nilang ituloy yung kanilang ginagawa. At tama na yan. At titigilin na natin yung kanilang masasayang ginagawa dati. Thank you, sir. Leth Narciso, DZRH.
Good morning, Mr. President. Sir, bumaba pong muli ang inflation rate para sa buwan ng Hunyo. Ano po yung mga ginagawa ng administrasyon para magtuloy-tuloy ito at kailan mararamdaman ng publiko? Well, kung maalala ninyo, nung talaga nagtaasan niya, nung Enero, Pebrero, ay agricultural products ay isang napakalaking bahagi ng ating inflation rate. Kaya't naman, itong mga ganitong klaseng mga konferensya, ganitong klaseng pagsasama at to exchange ideas na ginagawa ngayon, ito ay mahalaga dahil we are helping the producers of agricultural commodities to lower the price, to make more efficient all their production, and also to take full advantage of the new technologies. Nakita naman natin yung nandun yung mga naka-display, hindi lamang yung mga makinarya, hindi lamang yung mga infrastructure, kung hindi, pati na yung mga breeding, pati na yung mga paano yung mga pag-consolidate. All of these we are trying to put together, and I really believe that it is a large part of why the inflation rate has begun to come down. And if we like for sugar, for example, was a very, very high component of our inflation rate. Now that we have been able to stabilize the price of sugar by making a very clear schedule of importation, making a very clear schedule of assignment of the importation and where it goes to the industrial, if it goes to the to food. This is what we are. This is a kind of thing that is helping to bring down the inflation rate. That's why doing this, improving the technologies, helping our farmers, and at both ends of that value chain, there is an advantage because the farmers will make more money because they're spending less because they're more efficient. At the same time, that price level will translate all the way to the consumer na at least stable, and we can plan and we know exactly. We will try, of course, to continue to bring it down, but that requires our success in increasing our production, making it more efficient, and again, the value chain that I'm always talking about ad infinitum already, but it's really the answer. Thank you, Mr. President. Thank you, Malacanang Press Corps. Thank you. sir. At yun na nga mga At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.